Taga ng karma mga kababayan, digital. At kay Sara po, ang huling halakhak ngayon mga kababayan dahil matapos nga pong balahurain ng kaliwat kanan nitong mga makakaliwang grupo sa pangungunan nito si Franz Castro, si VP Sara Duterte at inakusahan na kung ano-ano, ay ngayon, etong si Franz Castro, Francisca Castro, aka Francine, Iska, Ika, ay hinatulan ng guilty. At nahaharap po sa 4 to 6 years na pagkakakulong mga kababayan. At hindi lang po yan. Pagkaalam natin, mayroon pa siyang ibang kaso. Yun bang kidnapping na sinasabi noon ni VP Sara Duterte? Ngayon, paiyak-iyak na itong si Castro mga kababayan na para bagang artista na hindi pa sumisikat ay laos na. Panoorin po natin ha. Pag nakikinig ako kay Franz Castro, nakatingin ako kay Franz Castro. As teacher, ang naging trabaho ko naman talaga ay pangalagaan yung kapakanan ng mga estudyante. At syempre yung pagbibigay ng knowledge. Bibigay ng knowledge? Ganitong kaso pa yung ikakaso sa akin. No? Kaya parang masama yung loob sa ganitong desisyon ng judge. Buksan buang ka daw, Castro. Itong mga lumad schools, kung maaari, no, ito lang yung pakiusap natin kay Presidente Marcos Jr. Nagpasaklolo na kay Marcos na Jr. mga kababayan. Kaya totoo pala din yung sabi ni Ka-Eric na tumakbo daw ito kay PBBM dahil gustong mapasaklolo kaugnay dito sa kanyang kaso. Dahil natiktikan na siguro mga kababayan na guilty sila doon sa korte sa Mindanao. Kaya kung aakyat ito sa Maynila, sa Court of Appeal at sa Supreme Court, ay humingi na sa klolo kay PBBM. At ngayon, PBBM ang bukang bibig. Marcos na Jr. na dati-rati ay anti-Marcos ito eh. Ito lang yung pakiusap natin kay Presidente Marcos Jr. And take note, hindi ako yung may kaso ng kidnapping. Hindi ako yung... See? Kaso ng kidnapping. Etong na-convict ni Franz Castro na yung mga kababayan, ano pa lang yan ha? Yung child abuse pa lang na case. Sana nga etong kasong kidnapping ay maipush talaga dyan dahil mas mabigat ang parusan yan eh. Pwede siyang mabulok na sa bilangguan habang buhay. May kaso ng human trafficking. Si Franz Castro, kinuha niya yung mga bata dyan sa Talaingod. Kasi ililipat niya doon sa Manila para mag-rally. Kidnapper! Siya yung may kidnapping. Siya yung may human trafficking. Siya may kidnapping. Hindi pa tapos ang isang buwan ng pagbubukas ng aming klase. Pinapahanap niya sa akin ang 2 million na para bang kinidnap ko yan lahat at ayaw ko sila. Si Castro pa ang may ganang maghanap ng mga bata. Si Sara 2 million daw? Kinidnap ni Sara 2 million na bata? Mag-aral. Yan yun. Yan yun. Ang ginagawa ni Franz Castro. Sige lang sila atake, sige sila atake. Huwag kang mag-alala, Sara. Nakarma na, VP. Antay ako. Iyak na nga di ba? Antay ako. Give me something concrete that I did something wrong. And then there's nothing. Wala. Puro lang sa media, Puro lang sa media ang kanilang mga kababayan. Propaganda. Sa media, ang dami ng kasalanan ni VP Sara. Pero talaga sa korte, wala. Kung talagang may ebidensya sa ombudsman, hinihingan sila ng sige, ibigay na dito ang mga reklamo niya. Wala. Pero, tuloy-tuloy pa rin yung atake nila in the hopes that yung the lie that they are peddling, that I did something wrong, would take stock sa utak ng mga tao. Kung paulit-ulit kasi sinasabi mo isang bagay mga kababayan, hindi magtatagal, parang magiging katotohanan na yan sa isipan ng mga tao kahit kasinungalingan. Yan yung ginagawa nila. Inaantay ko hanggang ngayon, araw-araw tinatanong ko, meron na ba silang
na ibigay na papel? Wala. Meron na ba silang na-file na kaso? Meron na ba any Pero ito si Castro, mayroon ng kaso, mayroon ng conviction eh. At officially mga kababayan, pwede na nating tawagin ito si Franz Castro na convicted criminal. anything to really show merong ginawang mali ang Office of the Vice President? Wala. Wala. Pero tuloy-tuloy pa rin sila. Tuloy-tuloy pa And then pag rin. tinatanong sila, oh, but you took out words doon sa batas. That's sa batas. You took out words doon sa batas and you interpret it this way. Parang naging Supreme Court ito si Castro, no? Nag-interpret ng batas. Sabi ng nila, sariling interpretation. huwag niyo na basahin yung tatlong words dyan. Basta makinig lang kayo sa interpretation namin. Yan ang ginagawa ni Franz Castro. Daig pag-Korte Suprema. Ngayon. Ngayon At ng na. buong Bayan Block na ginagamit namin ang pera para hanapin yung koneksyon nila sa mga NPA. Kaya galit na galit sila mga kababayan. Kaya ganyan si Franz Castro mga kababayan dahil ginagamit ang confidential fund para hanapin ni VP Sara ang koneksyon ng mga ubok na ito sa mga NPA. Tapos sasabihin ni Franz Castro, oh, tingnan nyo, kulang ng 2 million ang enrollment ng DepEd. Tanungin nyo si Inday Sara nasaan ang 2 million na learners ng Department of Education. Kasi hanggang ngayon, kulang ang enrollment nila. Ikumpara natin sa number last year. Pahanap niya sa akin ang mga bata na para bang kinuha ko yung mga bata na yan kasi kung saan. Take note, hindi ako yung may kaso ng kidnapping. Hindi ako yung may kaso ng human trafficking. Pahiya dito si Castro mga kababayan, no? At ngayon mga kababayan, patikim pa lang ito ha. Hinatulang guilty sa child abuse, child exploitation, at ano pa ba yun? Child discrimination. Si Franz Castro, kinuha niya yung mga bata dyan sa Talaingod. Kasi ililipat niya doon sa Manila para mag-rally. Franz Castro, kakahiya Siya ka. yung may kidnapping. Buang daw si Siya Franz yung may Castro, human kababayan. trafficking. At ganitong kaso pa yung ikakaso sa akin. Hindi pa tapos ang isang buwan ng pagbubukas ng aming klase. Pinapahanap niya sa akin ang 2 million na para bang kinidnap ko yan lahat at ayaw ko sila. Sino ba ang may kasong kidnapping? Di ba si Castro? Ewan na natin ano nangyari sa kidnapping kaysa. Sana na ituloy yun. Mag-aral. Mm. Yan yun. We should expose the lies employed by the terrorists to survive. Pero huwag na kayo sumali, ako na lang. Para bahala. See? Kayang-kaya ni Vicky Ako Inday. kay Franz Castro, naiisip ko, sabi niya, sige siya, confidential files, confidential files. Paayos naman ang accounting namin. Sinimag naman namin ang batas. In fact, wala pang deadline, nagbibigay na kami ng accounting doon. Paano namin ginagamit ang confidential funds. Siya itong didak ng didak sa mga nakikita namin, sa mga teachers, na hindi naman niya na-explain ano yung mga deduction niya. Nangungulekta pala ito si Franz Castro mga kababayan sa mga guro ng bayad dito sa kanilang ACT teacher na grupo. Diyos mio. Sa mga teachers, tapos kami, maayos kami nagtatrabaho, nagawa namin kung ano yung sinasabi ng papel, patanungin niya. Tapos kasabayan niya pinanganak yung dinosaur, ganyan siya katagal na ha. Mukhang si Franz Castro, no? T-Rex. Mukhang T-Rex mga kababayan. Maliit. Hindi niya nagawa ang 30-day break. Nauna pa siya sa akin sa pag-lobby para sa mga teachers. Nauna pang nangulekta. Grabe, Nang ulo lang mga teachers sa kababayan. Hindi niya nagawa ang 30-day break. Tapos, kung in-enjoy ko ito, kung hanggang inagamit na namo sa mga trabaho, Buang na si Castro mga kababayan. hindi niya nagawa ang 30-day break. Tapos, kung in-enjoy ko ito, kung hanggang inagamit na namo sa mga trabaho, So ano pa masasabi niya dito mga kababayan? Na kay VP Sara ang huling halakhat
At ngayon si Castro ay paiyak-iyak. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.